Hosea, Kabanata 10. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong, at hitik sa bunga ang mga sanga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami rin naman ang itinatayo niyang altar. Habang umuunlad ang kanyang lupain, lalo niyang pinapaganda ang mga haliging sinasamba. Marumi ang kanilang puso, at ngayoy dapat silang magdusa. Wawasakin ni Yahweh ang kanilang mga altar, at sisirain ang mga haliging sinasamba. Ngayon na may sasabihin nila, wala kaming hari, sapagkat hindi kami sumasamba kay Yahweh. Ngunit, ano nga ba naman ang magagawa ng isang hari para sa amin? Puro siya salita, ngunit walang gawa. Puro pangako, ngunit laging napapako. Ang katarungan ay pinalitan ng kawalang katarungan. At ito'y naging damong lason na sumisibol sa buong lupain. Matatakot at mananaghoy ang mga taga-Samaria dahil sa pagkawala ng mga guya sa Beth-aven. Ipagluluksa ito ng sambayanan. Mananangis pati mga paring sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil sa naglaho nitong kaningningan. Ang Diyos-Diyosang ito'y dadalhin sa Assyria bilang kaloob sa dakilang hari. Mapapahiya ang Ephraim at ikakahiya ng Israel ang mga itinuring nilang Diyos. Ang hari ng Samaria ay mapapahamak tulad ng sanga na tinatangay ng tubig. Wawasakin ang mga altar sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubo ang mga tinik at dawag sa mga altar at sasabihin nila sa kabundukan, itago ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Sinabi ni Yahweh, ang Israel ay patuloy sa pagkakasala mula pa noong sila'y nasa Gibeya. Dahil dito'y aabutan siya ng digmaan sa Gibeya. Sasalakayin ko ang bayan at magsasanib ang mga bansa laban sa inyo. Kayo'y pinarusahan ko dahil sa patong-patong na kasalanan. Ang Ephraim ay parang dumalagang baka na sanay at mahilig sa gawang paggiik. Ngunit ngayoy, isisingkaw ko na siya. Ang Huda ang dapat humila ng araro, at ang Israel naman ang hihila ng suyod. Maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Ngunit naghasik kayo ng kalikuan at kawalang katarungan ang inyong inani. Kumain din kayo ng bunga ng kasinungalingan. Dahil sa pagtitiwala ninyo sa inyong mga kapangyarihan at sa lakas ng marami ninyong mandirigma, masasangkot sa digmaan ang inyong bayan at mawawasak lahat ng inyong mga kuta, gaya ng ginawa ni Salman sa Beth Arbel, nang salakayin niya ito at patayin ang mga ina at mga bata. Ganito ang gagawin sa sambahayan ng Israel, sapagkat malaki ang inyong kasalanan.
sa pagsapit ng bukang liwayway, ang hari ng Israel ay ganap na mamamatay.